mga kapartners! Alam nyo ba na hindi lahat ng nagbebenta ng property ay pare-pareho? Totoo yan! May dalawang klase ng seller sa real estate transactions sa Pilipinas. Habitual sellers at non-habitual sellers. At sobrang importante na alam mo ang pagkakaiba nila. Bakit? Kasi dito nakasalalay kung ano ang taxes, requirements at buong proseso ng transaction. Unahin natin ang habitual sellers. Sila yung mga sanay na sa pagbibenta dahil negosyo na talaga nila ito. Kasama dito ang mga developers na nagbibenta ng condos, subdivisions at townhouses at mga bangko na nagdidispose ng foreclosed or repossessed properties. Since business talaga ang nature nila, subject sila sa Creditable Withholding Tax o CWT at VAT kung pasok sila sa threshold o hindi exempted. Bukod pa dyan, mas mahigpit din ang compliance nila sa BIR, DISHOOD at AMCLA. Ngayon naman, punta tayo sa non-habitual sellers. Ito yung mga bihirang magbenta ng property, kadalasan dahil sa personal na dahilan. Halimbawa, isang pamilya na nagbebenta ng minanang lupa o isang OFW na nagbebenta ng property para pondohan ng migration o bagong negosyo. Ang tawag sa kanila ay occasional sellers, kaya subject sila sa capital gains tax. Mas simple ang requirements nila compared sa habitual sellers. So, bakit nga ba napaka-crucial malaman kung sino ang seller? Dahil apat ang direktang naapektuhan. Una, taxes. Habitual sellers pay VAT and CWT habang non-habitual sellers pay CGT. Pangalawa, regulatory compliance. Habitual sellers madalas kailangan ng DHSUD Certificate of Registration at License to Sell. Pangatlo, financial documents. Obligado sa ITR and financial statements kung habitual, pero kung non-habitual, no need. At pang-apat, property registration. Mas mahigpit ang requirements kapag habitual sellers. Basta tandaan natin, kung may 6 o higit pang real estate transaction sa loob ng isang taon, automatic habitual seller ka. Kung mas mababa sa 6, non-habitual seller ka. Kaya mga kapartners, bago ka pumasok sa deal, siguraduhin mo muna kung sino kang katransact mo. Habitual seller ba o non-habitual? Dahil kung alam mo ito, mas madali kang makakapag-prepare at makakaiwas sa abala. Kung helpful sa iyo ang video na ito, don't forget to like, subscribe, and follow us on YouTube, Facebook, TikTok at Instagram para lagi kang updated sa real estate tips. Again, this is Rald from Philippine Property Homes, your lifetime partner in real estate service. Kita-kits nga pala sa susunod nating video.